Dear Lady Love TV, Patawad, mahal kita pero ayoko na. Pain and love, my man. Tunghayan na po natin ang ikaapat na bahagi. Sa nakalipas, isang simpleng text message lang ang sinend ni Sarah kay Eugene. Nag-cancel siya sa dinner date, dapat ngayong gabi. Masama yung pakiramdam niya. Hindi niya kasi kayang lumabas. May period siya sa ngayon. Kapag may period, may dysmenorrhea siya. Nakakalimang date na sila ng lalaki. 2 lunch dates at 3 coffee dates. Pang-anim na sana ngayon. Nakabalot siya ng kumot na parang kukun habang nakahiga sa kama. Sinusubukan niyang matulog pero hindi rin niya kaya dahil kumikirot ang puson. Solo niya ang buong apartment ngayon. Wala ang kanyang housemate. May project daw na kailangan tapusin kaya sa bahay ng isang classmate sa Quezon City ito matutulog ngayong gabi. Pero baka pag uwi ng housemate sa umaga, bangkay na lang siguro niya ang aabutan nito. Hindi OA si Sarah. Sadyang para siyang pinapatay sa sakit na nararamdaman. Kapag umaatake ang kirot ng puson, wala siyang magawa kundi ang mamilipit. Gusto ni Kuya Achilles na doon siya tumira sa bahay ng mga ate niya sa Ayala. Pero mag-isa siyang titira sa mansyon? Thanks but no thanks. Hindi siya tatagal na tumira ng 4 na taon sa mansyon ng mag-isa lang. Kaya nagpumilit siya kay Achilles na maghahanap ng apartment na matitirhan. Kung may makakashare siya, mas maganda. Ayaw niya mamuhay bilang isang mayordoma o mayamang tagapagmana habang nasa Maynila. Hindi dahil sa ayaw niya sa kanyang pangalan. Ang gusto lang sana niya, mamuhay bilang normal na estudyante. Hindi niya gusto ang special treatment kapag nalaman ng mga tao ang estado sa buhay. Kahit ang housemate na si Isa, ay hindi alam na mayaman ang pamilya niya. Kilala lang siya nito bilang si Sarah. Hindi mahirap pero hindi rin naman mayaman. Mas gusto niya ng ganoon. Nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa may tabi lang, ay tiningnan niya kung galing ba kay Eugene ng text. At galing nga sa lalaki. Why? Tumunog uli yung cellphone. Okay lang naman kahit hindi tayo matuloy. Gusto ko lang malaman kung okay ka lang. Okay lang ako. Medyo masama lang yung pakiramdam ko. Naisip niyang idagdagan dahilan kaya nag-text uli siya. Mas mabuti lang alam ni Eugene na dahil masama yung pakiramdam niya kaya hindi siya sasama. He was too nervous to ask her to have dinner. Ang mga naunang dates nila sa nakalipas na 2 buwan ay palaging pang umaga. Nakita niya kung gaano ito sumaya nang pumayag siya sa dinner date. Wrong timing naman kasi yung red flag. Nag-text ulit si Eugene. Anong sakit? Okay ka lang talaga? Lagnat? Ubo? Sipon? Sorry, worried lang talaga ako. Hindi masyadong halata ang pag-aalala ng lalaki. 3 magkakasunod na text lang naman. Dysmenorrhea. Pinili lang ni Sarah na magsabi ng totoo. Dysmenorrhea, yung it's a woman thing, right? Yup, sigurado ka bang okay ka lang? Biglang kumunot at kumirot ng husto ang kanyang puson, kaya nabitawan niya ang cellphone. Namaluktot siya sa kama. Maluha-luha na siya nang medyo mabawasan ang kirot. Sunod-sunod pa uli ang pagtunog ng cellphone, pero hindi niya natiningnan iyon. It felt like she would pass out soon. Na nangyari na nga. Medyo bumalik lang ang kanyang malay dahil sa pagtunog ulit ng cellphone. Hindi niya maidilat kaya kinapalang niya iyon sa kama. Nang mahagilap ang cellphone, nagpumilit siyang maidilat ang mga mata para sagutin ang tawag. Si Eugene yon. Sarah, kumusta yung pakiramdam mo? Eugene, I can't talk right now. Sobrang masakit. Napaungol siya dahil kumirot na naman ang puson. Humigpit ang kapit niya sa cellphone. Wala ka bang kasama? Yung housemate mo na si Isa. Uminom ka na ba ng gamot? Hindi maikakaila ang pag-aalala sa boses nito. Huminga siya ng malalim. Mag-isa lang ako. Wala si Isa. Hinawakan niya ang puson. Eugene, ibababa ko na. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Sandali lang, Sarah, please. Huwag mong ibaba. Saan yung apartment na tinitirhan mo? Sarah, alam mo naman siguro ngayon na hindi ako masamang tao. Siguro naman ay may tiwala ka na rin sa akin kahit papano. Pupuntahan kita.
Nakagat niya ang ibabang labi. Hindi na kailangan. Please. 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 Hindi ako makakatulong hanggat hindi ko masisigurong okay ka. Sinabi niya kay Yunjin ang eksaktong address ng apartment niya sa Maynila kung saan siya nakatira. Nang tapusin ang tawag, parang mawawala na siya ng malay. Ayoko na. Unti-unting dumilat si Sarah dahil naririnig niya na tumutunog ang doorbell. Pinakiramdaman niya ang sarili. Nanghihina siya. Pero kahit papano, nabawasan ang pagkirot ng kanyang puson. Umuwi na ba si Isa? Kahit mabigat ang katawan, nagpilit siyang bumangon. Nakabalot siya ng kumot mula ulo hanggang paa nang lumabas sa kwarto. Gusto sana siyang sigawan kung sino man ang nasa labas dahil walang tigil sa pagpindot ng doorbell. Pero kahit iyon ay wala rin siyang lakas na gawin. Pagtapat sa pinto, sinilip niya ang peephole. Nanlaki ang mga mata niya na makita si Yunjin. Bigla niyang binuksan ang pinto. Yunjin? Hindi siya makapaniwala na naroon talaga ang lalaki. Hey, are you alright? Hindi makasagot si Sarah. Hinagod lang niya ito ng tingin. His eyes were bloodshot. Magulo ang buhok. Kung dahil siguro sa hangin o hindi nasuklay, hindi niya sigurado. White t-shirt maong at tsinelas ang suot nito. Sarah, okay ka lang ba? Lumapit si Yunjin at tinikit ang palad sa noo niya. Hindi pa ito nakontento. Hinawakan pa nito ang magkabilang braso niya at sinipat siya ng husto. Pagkatapos ay kinabig siya at niyakap. Hindi sentimental na tao si Sarah, pero biglang namuo ang luha sa mga mata niya. This is madness. He was mad and I was mad too. Nang hingi ni Yunjin ang kanyang address kanina, hindi niya naisip na pupunta ito roon. Ni hindi nga niya hinihiling. Pero narito ngayon ang lalaki. Napahikbi siya. Wala na. Hulog na talaga ang loob ko sa lalaking to. Inilayo siya ni Yunjin ng bahagya sa katawan nito. Anong masakit sa'yo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? No, halika na. Dadalhin na kita sa ospital. Parang maluluha na rin ang lalaki. Dahil doon lalo pa siyang napaiyak. Pero napangiti siya. Yumakap siya kay Yunjin. He was really warm. She felt safe and comfortable, pressed very close to his body. Huminga siya ng malalim. Napuno ang ilong niya ng amoy nito. Tama siya. He smelled really nice. But nice was actually an understatement. He smelled fantastic. Sarah, magsalita ka naman. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Okay lang ako. Sagot niya pero nagsimula na namang kumirot ang puso nito. Pero babalik na muna ako sa kwarto ko. Napapikit siya ng mahigpit sa braso ni Yunjin. Maingat siyang binuhat nito. Saan yung kwarto mo? Hindi ka makakapagprotesta. Nang maglakas na ng loob si Yunjin, kumapit na lamang siya sa batok ng lalaki at isinandal ang ulo sa balikat nito. Itinuro niya ang direksyon papunta sa kwarto. Nakaramdam siya ng panghihinayang nang maihiga na siya ni Yunjin sa kama. Mas gusto niya ang comfort ng katawan nito. Sandali lang, Sarah. May kukunin lang ako. Tumango lang siya. Hindi niya kayang magsalita dahil napapaungo lang siya sa sakit. Mas gusto niyang hindi ipahalata kay Yunjin kung ano yung nararamdaman dahil baka lalo lang itong mag-aalala. Ipinikit niya ang mga mata habang hawak ang puson. Nawala na naman siguro siya ng malay dahil naalimpungatan siya nang may humahaplos sa kanyang buhok. Nang dumilat, si Yunjin yung nakita niya. Nakaupo ito sa sahig pero nakahilig sa gilid ng kama. Pag-aalala ang nakaguhit sa mukha nito. Kamusta yung pakiramdam mo? Nandito ka pa rin? Sa halip ay iyon ang nasabi niya. Andito lang ako. Aalagaan kita. Napangiti siya nang ipikit uli ang mga mata. Anong oras na? Mag-aalaunan ng madaling araw. Bigla siyang napadilat. May trabaho ka pa bukas. Linggo bukas. Sarado yung bangko namin. Oo nga pala. Tinitigang mabuti ni Sarah ang mukha ni Yunjin na ilandang ka lang ang layo sa kanya. Kahit sa ganoong oras, gwapo pa rin ang lalaki. Pero sigurado siya sa sarili na mukha ng ewan ngayon. Ngumiti ka nga? Hiling niya. Gusto niya makita ang dimples nito. Ngingiti lang ako kung okay ka na. Medyo okay na ako. Kung sasabihin kasi niya na okay na, magsisinungaling siya. Hindi ngumiti si Yunjin. Hindi ka ba umiinom ng gamot? Umiling siya.
Ayoko maging drug dependent. I thought so. Kaya nga, tumayo si Yunjin at lumapit sa study table. Kinuha nito ang tray na may teapot. Bumalik ito sa kanyang tabi at ipinatong sa gilid ng kama yung tray. Nag-search ako sa internet kung ano yung mga pwedeng alternative na gamot para sa sakit mo. Tea and hot compress yung nakita ko. Nakialam na ako sa kusina mo. Nakatingin lang si Sarah habang nagsasalin ang lalaki. Nantsaa sa tasa. His movements were fluid. His big hands seemed capable of anything. Inumin mo na to. Hindi niya maalis ang tingin sa mukha ni Yunjin. Just when she thought she had seen the best of him, he would surprise her. He was too good to be true. No man could possibly be like him. Handsome, gentleman, thoughtful, lahat na. Sarah, hindi mo ba kayang hawakan yung tasa? Sige, ako na lang. Yunjin, putol niya sa sasabihin nito. Totoo ka ba talaga? Ibinalik nito ang tasa sa tray. Anong ibig mong sabihin? Tumaas ang kamay ni Sarah para hawakan ang mukha ni Yunjin. Hinaplos niya ang pisngi nito. Otomatiko ang pamumulan ng mukha ng lalaki, lalo na mga tenga. Totoo ito. Hahawakan at nakakausap niya. How could she get so lucky? I think I'm in love with you. Bigla niyang nasabi. Napanganga si Yunjin. Bigla nitong hinawakan ang tasa ng siya at ininom. Dahil mainit pa. Nagkapaso-paso ito. Hindi alam ni Sarah kung matatawa o maiinis sa naging reaksyon ng lalaki. Gusto mo ba ako maging girlfriend? Tanong niya. Lalo pang namula si Yunjin at parang hindi na malaman ang gagawin dahil sa pamlulumikot ng mga mata. Inubos na nito ang laman ng tsaa. Ibinalik naman niyang kamay sa pisngi ng lalaki para kunin yung atensyon nito. Hindi mo ako gusto maging girlfriend? Gusto. Biglang sabi ni Yunjin na hinawakan ng kamay niya na nasa pisngi nito. Saka pinagsalikop ang mga kamay nila. Sarah, will you be my girlfriend? Nakangiti siyang tumango. Talaga? Bulalas nito na nanlaki ang mga mata. Gusto mo bang bawiin ko? No. Unti-unting napangiti ang lalaki. Lumabas tuloy ang dimples nito sa pisngi at halos mawala ang mga mata. Maya-maya hinalikan ni Yunjin ang likod ng kanyang palad. Sigurado ako sa nararamdaman ko. I love you, Sarah. Pagtatapat pa nito. That night, she was still hurting, but she was happy. Ilang sandali pa, nakahiga na sa tabi ni Sarah si Yunjin. Nasa likuran niya ang lalaki pero nakaunan siya sa braso nito. Magkahawak naman ang mga kamay nila na nakalapat sa tiyan niya. Kontento ang kanyang pakiramdam. Kung may hihigit pa sa nararamdaman niyang yon, hindi na niya alam kung saan pa siya pupulutin. Samantalang, nang magising ay masama pa rin ang pakiramdam ni Sarah. Bago matulog ay sumasakit ang kanyang ulo. Ngayon medyo inuubo pa siya at sinisipon. Mukhang hindi na simpleng pagod lang yon. Tiningnan niya ang cellphone sa lampshade para tingnan ang oras nang biglang tumunog iyon. Rod ang pangalan na nakalagay sa monitor. Nagdalawang isip siya kung sasagutin ba yon. Pinili na lamang niyang sagutin. Napatawag ka? Tumawa si Rod. Ikaw ba talaga ang kaibigan kong si Sarah? What have you done to her? Ako to, sorry. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko. Bakit? Nabahira ng pag-aalala ang boses ng lalaki. Uminom ka na ba ng gamot? Hindi naman malala. Pahinga lang yung kailangan. Matagal ng kaibigan ni Sarah si Rod. Mga bata pa lamang sila, kilala na niya ang lalaki. Magkaibigan kasi ang mga pamilya nila. At kahit may pamilya na ito ngayon, may contact pa rin sila. Sa katunayan, ninang siya ng panganay nito. Sige, pero siguruhin mo magpapahinga ka ng mabuti. Ipapaalala ko lang sana na birthday na ni Missy sa 1 linggo. Ang inaanak niya ang tinutukoy ni Rod. 3rd birthday na yata nito. Huwag kang mawawala ha. Oo, I'll see you in... Bye. Bye. Naghahanap siya ng paracetamol o kahit anong pwedeng inumin sa closet. Ayaw niya lumabas dahil baka makasalubong na naman niya si Mika. Hindi pa siya handang harapin ang hipag pagkatapos ng mga nasabi niya kahapon. Sa kakabukas sa cabinet, isang kahon ang nakita niya sa pinakailalim na bahagi. Isang itim na kahon. Ang akala niya na itapon na yon, hindi pa pala. Hinawakan niya ang takip niyon. Nagwawala na naman ang kanyang puso dahil sa takot. Parang lalo pang sumama ang pakiramdam niya, kaya binitawan niya iyon. Pabagsak niyang isinara ang cabinet.
Bukas ay itatapon na talaga niya ang kahon.